Nandiyan na po ba ang ating kakausapin ngayong umagang ito, si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio. Ukol po dito sa isa sa mga pinakamalaking usapin ngayon matapos nga pong sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na si DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay posible daw po na maging state witness dito sa flood control scandal. Kausapin po natin Congressman Antonio Tinio. Magandang umaga po. Hi, good morning, DJ Chacha. Good morning kay Kated. Good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Thank you for being on the show. Congressman, una muna, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa balita na sinasabi nga po nitong si Ombudsman Boying Remulla na posibleng maging witness po itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kaso po sa flood control? Walang inanunsyo nila ay meron na raw kasunduan at pinadismiss na raw or pinadischarge na raw si Bonoan bilang respondent dun sa plunder and graft case na kinakaharap niya, no? So, hindi na lang ito balak kung hindi apparently meron ng kasunduan. So, ang una nating panawagan kay Ombudsman ay ilahad publicly. Ano ba yung nilalaman ng kasunduan na to? Ibig ba sabihin nito ay meron ng immunity from suit itong si former Secretary Bonoan? At ano ang kapalit, no? Alam natin si former DPWH Sec Roberto Bernardo, parang may ganyang kasunduan with the ombudsman. Pero at least doon, bago siya binigyan ng immunity ay kasabay nung pagbigay sa kanya ng immunity, meron siyang affidavit, mga affidavit na sinadmit at narinig natin yung nilalaman ng kanyang affidavit through the Blue Ribbon Committee hearing sa Senate. No? So at doon, marami siyang mga tinuro at diniinan from mga senators to iba't ibang mga DPWH officials and so on. Pero dito wala talaga tayong ka-idea kung bakit binigyan ng meron ng ganitong kasunduan, lalo pa at siya ang secretary ng DPWH, no? Isa siya sa mga pinaka-responsable sa flood control corruption issue dahil sa ilalim niya pinahintulutan niya yung allocables, no? Yung PBM parametric formula, yung sistema ng paghahati-hati ng infrastructure budget ng DPWH sa iba't ibang mga kongresista, senador at maging kabinete at presidente mismo. At si Yusek Bernardo inilahad na of course direktang nakinabang din si former Secretary Bonoan. Meron siyang sariling mga insertions, tapos 5 billion annually daw ang pinaghahatian nilang kickbacks from infrastructure projects sa 3 taon na nanungkulan siya. So kaya nagtataka nga tayo bakit bilang isa sa mga pinaka-responsable siya ngayon ang bibigyan ng immunity. Ano ba yung mailalahad niya para ma-justify ito? Oo. Ang sinasabi po kahapon ni Ombudsman Boying Remulla, very important daw po itong testimonya ni Bonoan para daw po sa takbo ng institusyon ng buong DPWH. Kayo po ba sang-ayon doon sa sinasabi niya or parang pakiramdam niyo okay naman na yung mga nailahad ni Yusek Bernardo? Yeah, kung yung kaugnay lang sa mga internal na nangyari sa DPWH, no, kaugnay dito sa flood control corruption ay napakadetalyado na nung paglalahad ni Yusek Bernardo at maging nang yumaong at least yung nalaman natin, no, tungkol sa flood control from the files, the records of the Yusek Cabral, no, Catalina Cabral. So para sa akin, may halaga lang siguro ang magiging testimonya ni Bonoan bilang isa sa mga pinakamalaking isda kung ang testimonya niya ay magtuturo sa mas malaki pang isda kaysa sa kanya. No? Ibig sabihin nito, cabinet secretary siya, edi sino pa ba ang mas malaki sa kanya?
kasama na diyan ang Pangulo, no? Si Yusek Bernardo mismo, at least ayon kay Senator Lacson, ay may testimonya na nagdiin mismo sa Pangulo. Si Bernardo yung nagsabi, if we recall, na nag-deliver siya ng at least 8 billion pesos na commitment para sa Pangulo sa pamamagitan ng dalawang USEC, sina Bersamin at Olivar. Batay ito sa 100 billion worth of insertion sa 2025 budget na inutos umano ng Pangulo. Pero kahit yun, hindi talaga pinursu ng Blue Ribbon Committee under Senator Lacson, maging ng ICI or ng Ombudsman. So, kaya kailangan i-disclose ang terms ng agreement na ito. Otherwise, nangangamoy talaga yung agreement. No? So, simply said, Congressman, Yes. opo, paki-simplify po natin to dito po sa sinasabi po na pagiging state witness nitong si Bonoan, may agam-agam kayo. Definitely. And I think ang tayong lahat, no, may hagam-agam. Mhm. Ayaw natin mangyari na parang yung nakikita na natin ngayon na mukhang negotiable ang accountability kapag kakampi, kahit may ebidensyang involved ka, pwedeng isang tabi muna to. Kaya pagka kaaway naman sa politika, madidiinan. No? So in this case, napakahalaga ng papel ni Bonoan bilang former secretary ng DPWH. Mhm. Dapat isa siya sa mga pinaka accountable sa flood control corruption. Pero ngayon, bakit dapat lang questionin natin, bakit siya ang bibigyan ng apparently ng immunity? Opo. So, Congressman, ano ho kaya ang magagawa ninyo ng inyong opisina o kapwa nyo, mga mambabatas o ang taong bayan, no? Para natin malaman ang kaliwanagan sa inyo pong sinasabi nga ng mga hindi pa klaro. Kasi doon sa sinasabi ni Ombudsman kahapon, napanood ko po yung part ng kanyang press con na they will move, no, sa Sandigan Bayan to discharge ito pong si Bonoan bilang isa sa mga akusado sa plunder case at yun nga, no, maging isa sa mga testigo na ngayon. Ano po yun? Paano kaya yun? Hindi ba dapat nga kanin nyo? Dapat may affidavit yan. Ano ba kwento sa affidavit? Sino ba mga idinadawit ito, etc.? Ano magagawa po ninyo sa inyo pong opisina para natin masiguro na transparent mo ang lahat ng ito? Well, sa ngayon at sa kagyat ay nananawagan nga tayo directly kay Ombudsman Remulla na maging transparent sa so-called na kasunduan na ito na inabot na raw ng kanyang opisina at ni former Secretary Bonoan. So again, make public, isa publiko, ano tong kasunduan na to? No, ano ang kapalit ng para sa pag-discharge sa mga kaso laban kay Bonoan? Sino ba ang madidiinan niya? And katulad ni Yusek Bernardo, isa publiko ang affidavit ni Bonoan para publiko na ang maghusga kung justified ba talaga o hindi ang apparently pagbigay ng immunity kay Bonoan. Opo. Hindi kaya maganda rin ngayon ang pagkakataon, Ginoong Tinio, Congressman, na ang Blue Ribbon Committee ng Senado magpatuloy sa kanilang investigasyon at paharapin si Bonoan. Kasi in the case of Bernardo, humarap siya ng ilang beses at doon mismo nabasa niya open session yung kanyang affidavit, di po ba? Tama po yun. Actually, yung Blue Ribbon Committee, if we all remember, unang pinasalita si Bonoan tapos umalis siya sa ibang bansa, nag-US siya, and then nung bumalik siya, pinatawag muli siya ng Blue Ribbon Committee. Ngunit nung panahon nga na yun, parang napaka-frustrating dahil
Hindi naman nagpalalim ang mga members ng Blue Ribbon Committee talaga, hindi nagisa Opo. si Secretary Bonoan. So, well, dapat lang, maganda sana dahil nagpapatuloy pa rin naman, o hindi pa concluded ang mga hearings ng Blue Ribbon Committee, na mabigyan muli siya ng venue katulad yan ng nangyari kay Yusek Bernardo na binasa, no, at narinig ng publiko yung buong testimonya at maraming mga impormasyon at detalye tungkol sa involvement ng iba't ibang mga parties sa flood control. So kung totoong may mas marami pang nalalaman at napakahalaga ng testimonya ni ni Secretary Bonoan, dapat marinig nating lahat. O, sige po. So kami po inyong kaisa nga dito sa inyo pong panawagan ng transparency. Congressman, after all, kaninyo, hindi ho naman natin maitatanggi, di ba, na ang ganito ho kalaking iskandalo, ganito kalaking halaga, magagawa lamang po ng ilang mga underlings kung wala pong basbas ng principal. Tama po yan. Isang point na gusto nating idiin, no? Bukod sa, of course, in charge sa kabuuang DPWH budget si Secretary Bonoan, yung bilang cabinet, bilang secretary ng department, siya rin ang nagbubuo at nagsasubmit ng listahan ng mga proyekto na gagamit ng unprogrammed appropriations. No, kaya bukod dun sa budget, directly involved din siya doon sa pagwaldas ng unprogrammed appropriations for the past 3 years. No? So, kaya talagang maraming dapat panagutan at maraming nalalaman itong si Secretary Bonoan. Final point, yung unprogrammed appropriations na hinahanda at sinasabit niya, inaaprubahan to ng Presidente. Opo. So, kung meron siyang nalalaman, yun, yung role mismo ng Presidente dito sa flood control. Opo. Sige po. So tayo pong lahat ay magmamasid dito po sa development na ito. Salamat po, Congressman Antonio Tinio, sa inyo pong panahon sa aming programa. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.